Guys, kung mapapansin nyo, dalawa na yung ating watt cycle battery na 12 volts 314 Ah. Tignan natin kung may pagkakaiba ba. Ito yung kanyang ibabaw. Makikita nyo, iba na yung sticker nya, no? Tapos yung harap, kamukha naman. Yung taas nya, parehas lang. Kasi isang model lang yan. Yung battery natin na nauna, no, na video na natin yan. Bali, ang kasama talaga ng battery ay yung ating manual. Tapos yung 4 na screw. At 2 takip. Ito. Takip. Tsaka 4 na screw, no. Bali, may video na tayo nung unboxing tsaka testing ng ating watt cycle na 314 Ah. Capacity na lumabas do sa ating testing sa capacity tester natin ay lagpas pa dito sa ating 4,019 watt hours, no. Bali ngayon ang pag-uusapan natin, bakit mas maganda ang 24 volts kaysa sa 12 volts na system, no. Dalawa na yung battery natin. Pwede na natin siyang gawing 24 volts o kaya naman mag-stay tayo sa 12 volts pero yung capacity nila ay parehas pa rin. Bali ang mangyayari, pwede tayong mag-parallel o kaya series. Kung napapansin nyo doon sa mga nagsosolar, no, doon sa mga hindi pa nakakaalam, may mababasa kayo o kaya maririnig kayo palagi na series or parallel. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano ba yung series at parallel. Ano ba nangyayari kapag siniris mo siya o pag pinarallel mo siya. Kasi sa manual natin, may sinasabi dito, pwede nating i-series yung battery 4 na beses. Tapos sa parallel, ganun din, pwede tayong mag-parallel ng 4 na battery. O kaya naman parehas. 4 na naka-series na naka-parallel, pwede yun. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ba natin isi-series o ipa-parallel. Tapos ano ba mangyayari kapag siniris natin, no? Bali, meron tayong mga wire natin, no? Pang series natin to o pang parallel, no. Bali itong ating battery, parehas to. Parehas siya ng model. Magkasing taas, magkasing lapad. Dahil nga parehas sila ng model. Ngayon, papaliwanag natin, kapag ka series connection, ang voltahe natin ay mag-a-add. Halimbawa, 12 volts to. Itong isa ay 12 volts din. Pag pinag-series mo siya, ang voltahe ng dalawa ay magsasama. Magiging 24 volts na siya. Sa parallel naman, ang nagdadagdag ay yung amperahe. Ngayon, magiging 12 volts pa rin siya, pero yung ampere hour niya ay mag-a-add. Halimbawa, itong ating 12 volts 314 Ah. Kapag pinarallel natin itong dalawa, ang mangyayari, 12 volts pa rin siya, pero yung AH niya ay magiging 628. Malinaw, no? Kapag series naman, halimbawa ito, 12 volts, 314 Ah. Pag pinag-series mo siya, 24 volts na siya, pero yung AH niya ay 314 pa rin. Pero yung capacity, hindi nagbago yun, no? Kung 12 volts ka o 24 volts, kung parehas na 314, tignan natin kung bakit, no? Buksan natin yung ating calculator. Kapag parallel, bali 12 volts pa rin siya, 12 volts. I-multiply natin yung ampere hour, yung 314 Ah na nag-add, bali 628. Ang kinalabasan, bali nag-multiply tayo sa 12 volts, hindi natin sinunod yung sa live PO4 na 12.8. Kasi ito, kung mapapansin nyo, 4,019. Kasi kaya nakuha tong capacity na to at 12.8 times 314, itong kalalabasan. Ngayon, para mas madali tayo, doon tayo sa 12 volts lang. Kaya ang kalalabasan, 12 volts times 628 equals 7,536. Ayun, nakaparallel yon, no, sa parallel. Ngayon sa series, tignan natin. Bali, nag-add yung dalawang voltahe, 12 volts. Gawin natin 24 volts. Multiply naman natin yung ampere hour. Bali, hindi magbabago yung ampere hour, 314 pa rin siya. 314. Parehas lang, bali 7,536. Parehas lang yung capacity nila. Bali, papakita ko sa inyo, no, paano nga ba yun? Paano nga ba yung sinasabi na series tsaka parallel? Unahin natin yung parallel. Bali, ito yung ating wire, no. May pang jumper tayo.
Ang size itong wire natin ay 25 mm squared. Bali, yung sa wire, depende yan dun sa ano, no? Sa kung anong load mo. Ito yung papunta sana ng breaker. Pero hindi na natin kakabitan, kaya maiksi na lang yung nilagay ko. Papakita lang naman natin, no? Pero bago tayo mag-series tsaka parallel, tignan muna natin, dapat yung voltahe ng bawat isa, kahit anong battery, bawat isang battery na i-series mo o ipaparallel, dapat halos parehas sila. Kahit hindi parehas sa parehas, dapat magkalapit sila ng voltahe, no? Hindi pwedeng 12.8 to tapos 13.3. Hindi pwedeng ganon. Tignan natin yung battery. Dapat magkalapit lang siya. Itong isa ay 13.5. Itong isa ay 13.3. Okay lang yan. Tsaka sa app nila ay parehas silang full charge, no? Gagawin natin ganito. Sa parallel, ang mangyayari, yung positive at positive ay pagsasamahin natin, no? Ito, pula, tsaka pula. Pagsasamahin natin. Samahin natin to. Ito, magsama tayo ng para sa battery terminal na. Bali, maiksi lang yung ginamit natin papunta sa breaker. Hindi na natin ikakabit sa breaker. Pakita ko lang sa inyo kung paano ang connection. Tapos pakita ko sa inyo kung ilang voltahe. Tapos ito ang ating negative sa negative. Ayan. Bali, ang connection natin ngayon ay parallel. Check natin kung ilang volts yung lalabas. Dapat parehas pa rin siya na 13 at hindi siya 24 volts. Positive, negative. Tignan natin. Ayan. Ganun pa rin ang voltahe. 13.5. Ayan ay parallel. Ngayon, doon naman tayo sa series connection, no? Sa series connection, ganito. Bali, kaya siya tinawag na series, tuloy-tuloy, no? Yung negative, lalabas, positive, papasok siya. Sa negative, lalabas ulit sa positive. Bali, magiging positive natin at negative, ito pa rin dulo. Pagsasamahin naman natin itong dalawa. Tapos, tignan natin kung 24 volts ba siya. Lagay natin. Tapos yung ating positive terminal papunta sa breaker. Papunta sa breaker ng inverter. Ayan na yung series connection natin, no? Ang voltahe niyan ay umikot. I-check natin yung lalabas ditong voltahe. Yung 13.5 kanina na dalawa, ibig sabihin, pag nag-add yun, nasa 27 o 26 o 27, ganun. Tignan natin. Negative, positive. 26.86. Ayan. Ang nag-add sa series ay voltage. Ayun na, nakita na natin, no, yung series at parallel. Ang kagandahan pati dito sa watt cycle na to, dito sa manual nila, meron na silang cable size. May chart sila ng cable size. Ngayon, mahalaga yung cable size na yon. Mamaya, tignan natin. Ngayon, pag-uusapan na natin kung bakit mas maganda yung 24 volts kaysa sa 12 volts. Ngayon, maganda rin naman yung 12 volts kung maliit lang yung load mo. Tapos, ang battery natin mas mura kaysa sa 24 volts. Halimbawa, katulad dito, itong 12 volts na to, pwede ka na mag-solar. Ngayon, kung 24 volts, kailangan mo dalawang 12 volts para maging 24 volt system ka. Kaya yung 24 volts, mas mahal yon. Pero hindi doon natatapos, no? Yung sinasabi natin na depende sa load. Kasi halimbawa, ang inverter mo, i-compute natin, no? Yung sinasabi natin na depende sa load. Punta ulit tayo sa calculator. Ngayon, halimbawa, meron kang inverter na, sabihin na natin na para madali, 1,000 watts. 1,000 watts. Tapos ang system mo ay 12 volts. Divide natin sa 12 volts. Ang lalabas na amperahe, na maximum ampere na mahuhugot ng battery doon sa inverter ay 83 ampere. Ngayon tignan natin sa cable size chart ni watt cycle, no.
Yung 83 ampere na gagamitin mong breaker, dapat tama yung wire na gagamitin mo. Anong gagamitin mong wire doon? Itong 4 AWG, 21.15 hanggang 95 ampere ang kaya niya. Itong wire natin, 25 mm squared to. Itong number 4, 21 mm squared. Ang maximum capacity niya ay hanggang 95 ampere. Yon, ayun yung gagamitin mo. Ngayon, i-compute naman natin yung sa 24 volts. Sa 24 volts, ganito. Kung meron ka rin parehas na inverter. Kung meron kang 24 volts, divide natin yung 24 volts sa 1,000. Ang amperahe lang na mahuhugot ay 41 ampere. Ang swak lang na gamitin doon ay 6 AWG o yung 13.3 mm squared. Kasi dito hanggang 59 ang current capacity niya. Kung mapapansin nyo, no, yung 12 volts, ang laki ng amperahe. Kanina nasa 84. Yung 24 volts na inverter, ang kinalabasan lang ay 41 ampere. Ngayon sa amperahe na pinag-uusapan, syempre yung mataas na amperahe mas mainit kaysa doon sa mas mababang amperahe. Ayun, yun yung pinagkaiba, no? Ngayon, kung tama yung wire mo ngayon sa 12 volts, maaaring mag-iba yon kapag tumalon ka ng inverter. Halimbawa, tumaas ka na ng inverter, nagbago ka na ng inverter. Ngayon, tong size natin na to, tama pa to sa 1,000 watts. Okay pa to. Ngayon, paano kung ang inverter mo ay 3,000 watts na 12 volts? Compute natin, no? Ang inverter mo ngayon, ang maximum na pwede mong gamitin sa kanya ay 3,000 watts. Tapos, divide natin yung 12 volts. Ang laki ng itinalon. 250 ampere na yung dadaan dun sa kable natin. Tignan natin sa size ng ating kable. Ang pinakamalapit sa kanya ay yung 240 ampere dito sa chart natin. Pero kapos pa rin siya dun sa 250. Kaya ang kailangan mong gamitin yung mas malaki pa sa 53 mm squared na kable. Ngayon, itong ating kable na to na 25 mm squared kanina, o sabihin na natin itong 4 AWG, hanggang 95 lang siya. Kapag itong wire na to ginamit mo sa 3,000 watts na 12 volts na inverter, yung dadaan na amperahe dito ay 250. Sobrang init yon. Ngayon, kung wire mo ay ganito pa rin, manipis, hanggang 95 ampere lang to eh. Pwedeng magkasunog. Masusunog yung wire, masusunog yung battery, masusunog yung setup mo. O, kaya dapat alamin din natin kung ano ba yung maximum na wattage. Tingnan naman natin dun sa ating 24 volt system. Ulitin natin dun sa 3,000. 3,000 watts na inverter. Divide natin yung 24 volt system. Kalahati lang yung amperahe. 125 ampere. Ngayon, yung number 2 AWG o 33 mm squared, swak na o sobra pa yung capacity na wire para dun sa 125 ampere. Mas mura yung wire na gagamitin mo sa 24 volts, mas malamig kasi mas mababa yung amperahe. Tapos yung breaker mo, mas mababa rin na rating ang gagamitin mo. Hindi katulad doon sa inverter na 3,000 watts, tapos 12 volt system, 250 ampere. Napakalaki, napakataas. Kaya ang gagawin natin dito sa ating battery, mas maganda na 24 volt system. Ngayon, kung mas mataas pa yung system mo, 48 volt system, i-compute natin, no? Kung 24 volts yung kanina, 125 ampere, parehas natin yung inverter natin, 3,000 watts. Divide natin sa 48 volt system, 62.5 ampere lang yung amperahe na dadaloy dun sa kable. Ngayon yung 62 na yon, pwede na yung number 6, no? 6 AWG. Meron pa sumunod dito kasi meron pang 16 mm squared. 5 AWG na wire ang saktong-sakto doon. Sabi mas malamig pa yon yung 48 volts. Ngayon kung nag-iisip ka na kung 12 volts, 24 volts, 48 volts, nasa sayo na yan. Pinakita ko na sa inyo kung ano yung mangyayari. Kapag ang inverter mo ay ganito, ang voltage ng system mo ay ganito, ang laki ng pagkakaiba, no? Bali, kaya mas maganda yung 24 volts kaysa dun sa 12 volts. Kapag ikaw ay
setup, i-consider nyo yun, no? Kung mag-upgrade ba kayo sa susunod, mas maganda kung magsimula na kayo ng mas mataas na voltahe. Mas safe siya kaysa dun sa mas mababang voltahe. Pero wala namang problema dun sa 12 volts. Maganda rin naman ng 12 volts kung ang load mo ay mababa lang. Kung 1000 watts ang inverter mo, okay ka lang mag 12 volts. Kasi nga, nasa 84 ampere lang yung dadaloy na amperahe dun sa kable. Kaya pa nung kable natin yung ganong amperahe. Sana nakuha nyo yung ibig ko sabihin doon, no? Kung meron akong nakalimutan o mali yung pagkakasabi ko, pwede nyo i-comment dun sa ating comment section. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung video natin, paki-like, share, and subscribe na rin para dumami na yung ating audience. Maraming salamat po. Guys, kung naghahanap kayo ng Life PO4 battery, no, i-check nyo yung ating watt cycle na ginagamit. Bali, isa kasi ito doon sa malalaking capacity ng Life PO4 battery. Ang dating ginagamit ko ay 280 ampere hour lang. Pero mabilis siyang malobat. Mga madaling araw na lolobat na. Nung ginamit natin yung ating 314, mas malaki yung capacity niya. Inaabot na siya ng umaga hanggang magcha-charge na. Kaya kung gusto niyo yung Life PO4 na battery na maganda, marirecommend ko tong si Watt Cycle. Ilalagay ko yung link dun sa description para legit yung shop na mabilhan nyo. Tapos i-check nyo kung nagana pa yung aking coupon na code. Lalagay ko rin dun sa description. Ayos.